Salamat pala doon sa mga mga friend natin diyan na Naalala ko. iba pala din talaga pag face ang pinakita mo. Kasi kahit pa valueless ang mukha mo, Meron pa rin makakaalala naman buti sa'yo. na lang may nagsasabi pang gwapo daw naman ako eh. Hey! Yay! Kahit pa kulang na yung ngipin, the important thing is you're happy. Meron kang, ay ako pala, meron akong contentment sa sarili ko. Kung ano lang kaya ko, masaya ako sa ginagawa ko. Because life is too short. Naniwala ako doon. To live and be happy daw. Oo nga naman. Kasi ang edad ng tao, maximum is 80 years old. I'm 62 years old now, but how I wish to live more longer as I could. Kasi ganun na nga, talagang may aging ang tao. Hindi pwedeng maiwasan yan. Whether you like it or not, hahantong din ang buhay natin sa huling araw na ating paruruunan. But there is a promise. The promise of eternal life. Not eternal death. Bakit kaya pag nagkakaedad ng tao, ganun ang mga sinasabi? Kasi yan naman, that's the normal thing in life na pagbata ka pa, wala ka namang ibang iisipin. May tatawag na lang sa'yo, halika na, kain na. Noy, kain na. Noy, gising na. Pero, hindi ka kaagad gumagalaw kasi may nag-aasikaso sa'yo. Sa kabataan ko noon, okay na sa akin yung maglaro ako ng maglaro. Hindi man ako nag-iisip about the future. Basta masaya lang ako niyan maghapon, naglalaro. Nandun ako sa mga kaibigan ko. Kasi bata pa. Nung kakaisip na, habang siyempre dumadami yung exposure mo, it's either may natutunan ka o wala. Ako, di ko alam kung may natutunan ako. Kasi laging kulang eh. Laging kulang. Bagamat may matutunan ka, grabe ang competition dito sa lupa sa ating ginagalawan. And that's the most difficult thing, how you would handle yourself to go and move on because of discrimination. Even in our profession, in life, hindi na naalis yan. Dahil yan ang realidad eh. But I thank God na kahit papano, as I move on and on and on sa aking buhay, nagampanan ko rin naman ang pagiging isang ama. Hindi lang isang ama, pati isang ina. Because I'd never been married. And that's amazing. Paano ako nagkaroon ng anak na hindi naman ako nag-asawa? Base sa prinsipyo sa lupa.
dahil sa realidad din minsan sa kaisipan ng tao to separate. And I considered it as one of my frustrations maybe in life, but I did not accept na ganun na lang ba yun? No. At doon ako natuto sa buhay to become a responsible of myself sa kabila ng kahirapan, and until now still struggling to move on with contentment in the Lord na siyang nagpapalakas sa akin. Amen?